Someone here ay defensive about something. Looks like meron siya ritong tinatago, lihim, sikreto, na ayaw niyang malaman mo, pero, hmm, feels like there is something here going on. What is this all about? Defensive. Yung parang huli mo na sa akto or natutumbok mo na yung ibig sabihin pero dinidinay pa. Parang ganun. No? Yeah, someone here is deceptive. Deceptive and defensive. Okay? Nagiging maingat siya rito, no? Pero nagiging obvious rin yung mga galawan niya. So, meron ditong energy like, I don't know, pero kasi yung energy na nasa-sense ko here, like the vibe, it looks like posibleng ikagalit mo ito. So, yan, no? Nakakapang panoorin. Like, literally, I'm getting that this is an outside energy you're dealing with. Willing siya to fight eh. Actually, quarrel or away yung nakukuha ko rito. Hmm? This person is ready to fight sa kung ano man to na nililihim niya kind of thing. And yeah, alam mo yung nararamdaman ko rito is posible talaga no, na maggalit ka rito. At that? Mm-hmm. Kaya hindi na ako magugulat kung sakaling makita natin yun ulit. Can I get more clear answer for the situation with my collective, please? This person is trying to balance everything. Like, sinusubukan niya, no, na walang magbago sa isang sitwasyon. Kasi maaring takot siya sa pagbabago or what. Ay, matatakot. Maaring may kasalanan ito. Oh, sabi ni. Hmm. Sabi ko sa inyo, wag na kayong makinig dito. Kanina pa lang sinabi ko na sa inyo, wag na kayong makinig dito, di ba? Kung gusto ninyong protektahan ng inyong blood sugar. Blood sugar. Okay? So, kayo bahala. Okay? Lahat ng bagay may dahilan. Okay? So, nakikita ko rito na gusto ko itong iparating sa inyo ni Universe, no? Maaring upang kayo ay makapaghanda, no? Or maaring kayo ay maabisuhan, no? Na ganito pala, no, yung paparating. Yung iba, timeless ito, no, nangyari na to sa inyo. Okay? So, just take how this resonates, no? Pero yun nga, no? Nandito ka pa rin at nakikinig, no? Kaya mga babes, no? Bahala kayo dyan. Medic, handa na ba? Health card, handa na ba? Nakaka-hybrid kasi to for you guys. Like, yeah. Kaya, kung papanoorin nyo to, no, I hope na nasa normal level ang inyong blood pressure. Yan. Mm-hmm.
No. Look at that. Death in reverse. So, hi and hello collective. Thank you so much, no? At nandito pa rin kayo, no? Pero yun nga, no, this is the channel na walang pilitan. At ako rin mismo nagsasabi, no, kung ayaw ninyo or hindi kayo related sa reading, no, huwag niyong ituloy ang panonood. Okay? This reading is high chance na mabigyan kayo rito, no, ng hindi lang basta pagkunot ng kilay at noo, kundi talagang baka ma-HB kayo. Yan. Kasi nakaka-high blood ito. So, wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT cross watchers. You can flip roles if you want. Okay? So, dito, nakikita ko that someone really, really strong is coming towards you. Yes. Napaka-strong ng spirit niya, no? At galit siya rito. With the Five of Swords energy, Queen of Wands, Lovers in reverse are right here. Guess what? If you are someone here na na-involve sa isang third-party situation before, look who's coming towards you, dear. We have here the lovers in reverse. So, ibig sabihin, no, minsan mo na rin siya, mga babes, no, na nakasama sa pagpipilian dito. You know that examination, di ba? Dun sa mga tanong, di ba? Sinong pipiliin mo? A. Collective. B, si third party. Yan, no? At mukhang ang binilugan ng iyong ex-person ay ang third party. Kaya ito yung sinamahan, pinakisamahan, or pwedeng kasama niya pa rin ngayon, no? So, yan, whatever the case may be, I'm seeing this person here traveling towards you, moving into the direction kung nasaan ka. Okay, bakit? Anong kailangan niya sa akin, Miss Yan? Four of Coins energy, Devil is right here. Pag nakaharap mo siya, okay, I like your energy because you will try to hold back. Kasi nakokontrol mo na rito, no? Yung sarili mong emosyon. So, ibig sabihin, no, pwedeng either natanggap mo na, no, na talagang sumama na talaga sa iba yung person mo before, ex-husband, ex-wife, no, or ang iyong ex-boyfriend or ex-girlfriend, or ex-ka-live-in, whoever that ex-partner of yours, no, pwedeng na-accept mo na kasi, no, na parang doon na lang siya, parang ganyan, or parang pinaubaya mo na siya dito sa third party na to, no, or ikaw ito na wala kang pakialam, basta nag-healed ka na from that, no? Pero meron pa rin something dito na nagte-trigger, no? Parang ito kasi yung parang klase ng communication, no, na parang ayaw mo sanang pansinin because you're trying to hold back right here, pero talagang nakaka-trigger siya. Okay? So, palaban siya with the Queen of Wands energy. This is my Mataray energy. Especially pag naka-reverse yan. Ibang dating yan sa akin. So, dito mga babes, no, tama kayo. Kung sino pa rito, no, yung labas, siya pa ritong matapang. Kung sino rito sumausaw, siya pa rin yung mas matapang, 'di ba? Or kung meron man dito, no, na legal, kung kinasal man kayo ng person mo, no, kung sino yung hindi legal, yung kabit, siya pang matapang. Okay? So, malinaw tayo dyan, no? So, kung sino siya rito, bakit miss yan niya ako kakausapin rito? Okay? So, whatever the case may be, I'm seeing that this person here is actually, I'm getting that in my mind, no, nag-flash sa isipan ko yung, I forgot that, I forgot that teleseries name. Teleserye or movie yun, no? Kung saan, minention doon, no? Alam ko si Miss Angel Locsin yun, kung ako nagkakamali sa mind ko, no? The Beautiful Face of Miss Angel Locsin, no? Isa siya doon sa karakter doon, no? Kung saan siya yung nagsabi doon na, akin lang ang asawa ko. Yan. No, ganon. Hindi ko alam kung teleserye ba yun o movie ba yun. Basta whatever the case may be. Hindi ko yun napanood. Well, baka napanood ko lang yun sa commercial. Inuulit-ulit siguro. So, whatever the case may be, yun yung nakuha ko ngayon. So, ibig sabihin, parang gusto niyang sabihin rito na yung person mo is kanya lang. Okay? And then parang ako, nasa kanya na nga, 'di ba?
Nasa kanya na, 'di ba? Pero parang gusto niya pa ipaalam sa'yo at sabihin sa'yo, ipamukha sa'yo at maging malinaw sa'yo na kanya na yung dati mong person. Parang, klaro tayo ha, na akin ang person ko. Which is yung tinutukoy niya na person niya is yun yung dati mong person. Okay? So, ibig sabihin, um, yung mga bibitiwan niyang salita rito, no, pwedeng hindi mo talaga ito pansinin. Like literally, no, ayaw mo mag-aksaya ng energy sa kanya, kahit isang letra sa bibig mo ayaw lumabas niyan, no. Nagpipigil ka dito kasi alam mo yung parang feeling ng energy na, kunwari, may kuda ng kuda, no. Pero ikaw, no, gusto mo nang umalis dun or paalis ka na dun sa lugar, no, pero siya, kuda pa rin ng kuda. Parang ganon. This person is triggering you, no? You're trying to calm and control your emotions and feelings, no? Pero nakikita ko na kung may sasabihin ka man dyan, okay, parang yun ay something here na hindi pa rin magpapakalma dito. So, kung sabihin mo man, kung sakali man na may sasabihin ka, pero I do believe no, na ayaw mo mag-aksaya kahit na isang porsyento ng energy mo, no, sa kanya. Pero if ever may sasabihin ka, ang sasabihin mo is hindi pa rin magpapakalma sa kanya. Why? Tama ka. No? Kasi at the back of your mind, ang naiisip mo dito with the Nine of Swords energy, Five of Coins energy, Two of Pentacles, what does that mean, Miss Yan? Tama ka, no? Kaya siya rito pumunta sa'yo or pupunta sa'yo or pumunta na para sa iba, no? Nakikita ko rito, no, na siya ay takot. Malaki yung takot niya rito. No? Pero alam mo kung sino to. Malaki ang chance na magkasama pa sila ng person mo dati. Pero alam mo kung bakit siya ganyan? Tama ka, takot siya, no? Bakit? Kasi kahit magkasama sila at kahit na yung pakikitungo sa kanya nung ex-person mo, na person niya na ngayon, no, is parehas lang, no, simula nung naging sila, no, kunwari, kung hinahatid sundo siya, ganun pa rin yung setup ngayon, no, pero ramdam niya, malakas yung instinct niya, ramdam niya na may nagbago, may nag-iba sa kinikilos ng person niya na dati mong person. You know what I mean? Yung ex mo. Although continuous pa rin kung ano yung normal na ginagawa nila. Like let's say, dati naman, no, nung nagde-date sila ng palihim, no, nung kayo pa, no, ganun pa rin yung ginagawa nila ngayon. Nagde-date pa rin sila, kumakain sa labas, nag-uusap, no, nagpo-post ng isa't isa sa social media. Ano sa tingin mo yung bakit nag-trigger sa kanya, bakit siya lalapit sa'yo rito? Tama ka, natatakot siya. Why? Kasi may nag-iba. Alam mo yung parang find the difference, di ba, na sinasagutan sa mga social media or dati, di ba, meron ganun. No? Find the difference kahit sa school meron. Magkaparehas yung picture sa isang tinginan, pero meron pa rin dong naiiba or mali, no? Or hindi parehas dun sa isang picture. So, parang ganun. So, ibig sabihin, dito, nararamdaman niya na kahit na walang pinagkaiba, no, na hinahatiran pa rin siya ng pagkain hanggang ngayon, pinagluluto, no, dumadating pa rin sa tamang oras na walang pinagkaiba, okay, kung tutuusin, pero yung pakiramdam niya, meron. So, sinusunod niya yung pakiramdam niya. Okay? Sinusunod niya yung guts niya. Alam niyang may mali dun sa sitwasyon. At yun yung takot niya. Kasi ang iniisip niya rito mga babes, no, kahit ayaw kanyang makita rito with the strength card right here na 7 of Swords energy, 4 of Swords, kahit ayaw kanyang makita rito, hindi rin naman siya mapakali, no? Kasi ang iniisip niya rito, no, gusto niya rito maging klaro sa'yo, no, na ikaw ay bahagi ng nakaraan, no? Kahit pa siya ay ang nang-agaw, no, or napunta sa kanya yung person mo, no, ikaw daw ay isang bahagi na ng nakaraan. So, ang nakaraan ay hindi na pwedeng ilagay sa present na panahon, no? So, in short, sinasabi niya rito, wala kang karapatan ngayon, no? Kasi sa kanya na yung person mo. Pero, may nagbago sa pakiramdam, no?
nitong third party na to kaya siya nagkakaganyan. Eh, hindi niya aaminin sa'yo at itatago niya lamang sa kanyang sarili. Seven of Swords energy right here. Ace of Wands, Six of Wands, Death in reverse, no? Siya mismo ay nakakaisip, no? Na baka hindi pa tapos, mga babes, no? Kumbaga parang hindi pa kayo tuluyang nawawala sa puso ng person ninyo. I mean, ng ex-person ninyo. Kaya parang alam niya, no, na if ever man, mga babes, na gusto niya rito makasiguro na hindi na kayo nag-uusap pa ng ex mo, no? Alam mo, oo, alam ko, 'di ba? Super ano siya 'no, kasi ang takot siyang mawala yung ex-person mo sa kanya, ayan 'no. Super antabay siya rito 'no. Gusto niyang i-check kasi alam niya na, baka mamaya umuwi sa'yo, baka biglang nabuhay yung dati ninyong connection, ganyan iniisip niya ngayon 'no. Nag-ignite yung passion 'no, lumaki yung flame, nabuhay ulit yung inyong pagmamahalan 'no, 'yan. Pero aware siya, aware siya 'no, tungkol sa damdamin para sa'yo ng iyong ex-person. Why? Kasi nakakuha ko dito ng isang memory. Maaaring nagkwentuhan sila before, 'no? Nung bago-bago pa, puwedeng nung kakaalam mo pa lang ng tungkol sa relationship nila 'no, nung time na hindi pa kayo naghihiwalay ng iyong ex 'no. Meron ditong nai-share sa kanya or puwedeng bago sila magkaroon ng relationship ng tao na 'yan, may nai-share yung person mo na ex-person mo sa kanya dati na natatandaan niya pa rin. So, ibig sabihin, kaya niya naiisip ito, no, na baka nasa puso ka pa ng iyong ex-person sapagkat meron siyang isa ritong alaala na hindi niya rito matanggap at medyo masakit yon nakikita ko rito para sa kanya. So, ibig sabihin, pwedeng kunwari, sinabi ng ex mo dati sa kanya na parang, alam mo, nagkakaroon kami ng problema ngayon ni Collective, eh. Pero kahit ganun siya yung babae or siya yung lalaking minahal ko ng ganito. Yan. Kuha mo? So, ibig sabihin, meron nasabi yung ex-person mo no, na yun yung bagay na nagdagdag ng takot niya. Yan, no? Kasi baka ito ay umuwi at bumalik sa iyo. Kahit na matagal nang nangyari yun, kahit na matagal nang sinabi yun, kahit na gaano pa yun katagal, fresh na fresh na fresh pa rin yun sa kanyang isipan. Yes, no, nakakainit ng ulo yun, no, for this reading here, no, pero yun nga, okay, itong confrontation na to, no, is parang lumalabas rito, no, na sa kinikilos niya, no, lumalabas na para siyang isang talunan. Yan, no, nakikita ko rito. So, mas maganda, siguro mga babes, no, kung hindi pa to nangyayari, no, huwag na lang kayong sumagot. Kasi yung iba mga babes, no, maaaring patulan niyo pa to, no. Pwede naman kung trip ninyo kasi buhay niyo naman yan, no. Pero mas mas maganda kung dededmahin niyo na lang siya, no. Kasi kapag dinedma niyo siya, no, hindi pa rin siya makakalma lalo rito kasi wala kayong sinabi, eh. Alam mo yun, parang lalo kayo nag-iwan, no, ng sanga-sangang puzzle or riddle sa kanyang isipan, no. Hindi ko naman nakikita na tinatago ninyo sa bahay ninyo or sa ilalim ng lababo. Yung ex nyo na yan, no. Actually, connecting pa rin sila, no. Patuloy pa rin yung ganyan, no. Pero yun nga, nagbago. Nagbago yung pakikitungo sa kanya. Yung nararamdaman. Ramdam na ramdam niya. Okay? Sa actions, walang nagbago. Dun sa pakiramdam, iba talaga yun, yung energy, no, mararamdaman mo talaga. So, dito nararamdaman niya na parang unti-unti, no, na nawawala yung, yung matamis na pagtingin sa kanya ng person niya. At iniisip niya na maaring ikaw ang dahilan. Okay, so yeah, ito ang nakuha nating mensahe for you guys. So, thank you so much, Collective. Sarang Heyo, Love and Light. Annyeong.